Nabalita mula sa mundo ng politika, isang balitang ikinagulat ng marami nang lumabas ngayon si First Lady Lizata Nasmags bilang kilalang tawag na Queen of Pulburon ay malapit na humarap sa huling hakbang ng kanyang masalimuot na kaso. Ayon sa mga ulat, bibitayin na si Marcos sa susunod na araw sa Los Angeles, USA matapos ang mga taon ng pag-iwas sa hustisya. Tinutukan ng mga otoridad ang kanyang mga iligal na gawain at tila wala na siyang makaligtas sa mga parusang ipinataw sa kanya. Ang First Lady ay nahatulan ng mga krimen kaugnay sa pamumuno ng isang malawakang sindikato ng pulburon na nagasik ng takot at kaguluhan sa buong bansa. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kapangyarihan at kasamaan sa ilalim ng kanyang paghahari. Ayon sa mga eksperto, ang kanyang kasong ito ay isang halimbawa ng kung paano ang sistema ng hustisya ay unti-unting makakamit ang tagumpay laban sa mga malalaking pangalan na minsan ay nakapagtaguyod ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng iligal na gawain. Ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay naharap sa ganitong uri ng kaso. Matapos ang matagal na proseso ng paglilitis, pinanindigan na ng Korte ng Los Angeles na nararapat lamang na may ipataw ang pinakamabigat na parusa. Ayon sa mga legal na eksperto, ito na ang magiging huling yugto ng kanyang mga pagkakasala at isang malupit na mensahe para sa sinumang nagtatangkang magtago sa ilalim ng kapangyarihan at pera. Tinututukan ng buong mundo ang kinalalabasan ng kaso ni Liza Smugs at ang kanyang nalalapit na hatol ay magbibigay linaw sa kung paano magwawakas ang isang madilim na kabanata sa kasaysayan. Ano ang magiging epekto nito sa mga susunod pang kaso laban sa makapangyarihang tao? Abangan natin ang mga susunod na development sa ating mga balita. At yan nga ang mga balita ng ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hanggang sa huling hininga o huling patak ng alindog ko. Dito yung ginagawa ngayon sa inyo sa Pilipinas na tayo ay ipapahuli. Kaya naman huwag kayong tumigil sa ikot buong Pilipinas na mag-gather kayo, lalo na ngayon panahon sa birthday ni Pangulong Duterte, 28. Kailangan natin mag-ingay sa buong mundo. Mga kababayan, nanap ko lang yung message, yung bago nilang ulat ng mga Jotang Genimes. Alright, tignan natin. Okay. Alright, so ito. Ang sabi nito ng NBI, balita. Hindi ligtas sa pananagutan ng mga Pilipino hindi ligtas sa pananagutan ang mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Mga kababayan, ulitin natin, ang numerong unang nagpapakalat ng fake news ay ang Pulboronic government. Tignan nyo yung senior ko dyan na galing kay SAS, na ang naglalike kay Lisa Tanas, kay Marcos Jr. ay mga Vietnamese or mga taga-Africa or whatever, mga troll account. Tapos tayo pagbibintangan, baliktad po ang mundo na ngayon. Kasi gano'n naman, ang mga bangag, yung may mga saltik, tamang hinala yan. Ang utak ng isang taong sunog na sa ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na pulburon, wala na po sa tamang kaisipan. Ang tingin nila sa sarili nila sila yung tama. Lahat kayo dito na mga medical dito personnel o yung doctor na may idea sa psych di ba? Psych nursing. Ang mga juang, sorry po, yung mga biktima kasi, I'm just referring sa mga pulboronic. Ayoko maka-offend dun sa mga biktima ng, ng mga nagkaroon ng problem, mental challenge dahil sa kung ano man. Pero I'm just talking dito sa ang nakatulad ng mga bangag. Yang mga yan, you know that, ang tingin nila sa ating mga normal na tao, tayo yung may something, right? Tayo yung may something, pero sila yung juang. Ito ngayon ang ginagawa ng bangag na gobyerno. Ang sabi nito ni Santiago ng NBI na tinatakot-takot ang lecheng ito. Ito ang sabi niya, hindi ligtas sa pananagutan ang mga Pilipino sa ibang bansa na nagpapakalat ng fake news. Ito ang tiniyak ng National Bureau of Investigation sa gitna ng patuloy na pagkalat ng mga maling impormasyon mula sa Pinoy abroad. Imagine nyo,
Abala itong mga buwaka ng inang ito sa kahahanting sa Pilipino all over the world para daw panagutin sa fake news. Ang daming krimen single day sa Pilipinas. Yung mga kinasangkutan ng mga politikong tawatan, yung mga krimen, prostitusyon, yung name it, lahat na. Alam nyo na yun kung ano yung mga krimen na nangyayari sa Pilipinas. Yung resources ng pera ng bayan, imbis na gamitin para tayo magkaroon ng peaceful street sa buong Pilipinas, yan dapat inuubos ng gobyernong jutang din ng bangag na ito, pero uubusin sa mga Pilipino daw na nagpapakalat ng fake news. This is very Liza Tanas. Ang nire-refer kasi din news, it's not really fake news. Ito yung mga ini-expose ko natin na kabangagan ni Marcos Jr., yung kidnapping, na-alarma sila, nakarating sa akin. Lumabas China, panoorin nyo, na nag-expose na si Lisa Marcos at si Marcos Jr. ang nag-facilitate ng kidnapping o illegal, ginawa nilang legal extraction like Pangulong Duterte dun sa dalawang minor age. Kaya nataranta ang mga buwaka ng ina dahil hindi na lang po kwento ni Maharlika ang narinig ninyo. Hindi na lang tong expose ni Maharlika, or audio ang naririnig ninyo. Meron ng biktima na kasalukuyan na nagkaroon ng protection dito sa Belgium para nabigyan ng protection ng gobyerno ng Belgium dahil sa mga ebidensyang pinakita niya ang conversation ni Lisa Tanas Marcos with Francis Lloyd T. Chua na ex niya. Yun ang ipinakita niya sa gobyerno ng kaya nabigyan ng asylum visa. And yung ginawa ko rin dito sa the Netherlands, hindi pala ako gumawa, na ay ulitin ko ulit na sabi ko kay Spokeshari Roque, Spokeshari, baka makatulong itong authenticated na forensic result from California dyan sa asylum seeking mo o asylum application mo. So, nandito na ngayon. Di ba, pinakita ko sa inyo the other day, dala akong hard copy. So, ako yung nagsabi kay Spokeshari dahil ako naman ang nasa akin kasi yung original copy. So ngayon, mga kababayan, nasa gobyerno na po ng the Netherlands. Alright? Kasama yan sa pag-apply ni Harry. Kaya yung mga jutang din ang sabing, iba-block nila yung application ni Spokeshari. Galingan nyo yung pagkatangan nyo, ha? Ganun yung mga nagmay sumulat, ako po, I'm a former Filipino, I'm a Dutch citizen now. BS. Ang hirap sa inyo mga palangga ko, mga Pilipino. Diyos ko, nagka-Dutch. Naging citizen lang ng gato. Huwag kayong masyadong mayabang. Dahil brown pa rin ang kulay ninyo like E. Okay? Huwag kayong magyabang-yabang porket citizen na kayo ng ganito. Pwede ba? Huwag kayong self-entitled. Nakala nyo, ganito, ganyan. May karapatan kayo magpa-cancel. Katulad ng pa-deport si Marley. Nye. Galingan nyo. Hanget pa. Okay, tuloy natin, sabi ng NBI. Ayon kay NBI Director Santiago, makikipagtulungan sila sa International Criminal Organization, sa Interpol, para habulin ang mga ito. Bring it on, Santiago. Ipadala mo na kaagad dito sa Netherlands yung Interpol na sinasabi mo. Padala mo, ha. Aantayin ko dahil dito na ako titira. Gusto ko nga, ikulong na ako sa ICC. I'm serious. Yeah, sinasabi ko dito sa... Di ba palangga? Sabi ko, gusto ko na magpakulong sa ICC. Hindi ako nagbibiro. Basta katabi ko si Pangulo. Magkatabi kami ng, hindi naman tulungan, kwarto. Kasi alaw nila ako magluto doon. Paglutuan ko silang lahat. Paglutuan ko si Pangulo Duterte ng tinolang manok na may tanglad. That's very, Bisaya na recipe. May kamunggay, kagkapayas. No, kaya wag ako na ha? Akala natatakot ako magpakulong na ako sa ICC, hindi ako nagbibiro.
Pakulong na ako dyan sa ICC. Basta doon magkatapat yung kwarto namin ni PRRD para hingi ako ng advice sa mga kalokohan niya. Yung mga sense of humor niya, gusto kong mahawa. Kasi masarap kausap si PRRD, di ba? Kwento ko siya. Kukunin ko na yung autobiography niya. Susulat na ako ng book ngayon. Habang nandoon ako. Anyway, sabi ng mga walang hiyang ito, Pulboronic, gayunpaman, aminado si Santiago na may ilang problema ang NBI sa paghahabol ng mga ito dahil sa pagkakaiba ng batas sa dalawang bansa gaya ng libel na itunuturing lamang sa Estados Unidos na civil case. Alam mo, this is pure intimidation sa atin. Kaya wag po kayong matakot. Wag ka aking email ha. Yung mga sa tingin nyo hinaharas kayo, I will give you advice. Ayan yung email ko. Maharlika Network at Proton Mail. Okay? Pag may mga intimidation sa inyo ngayon, at nawala a catch. Okay? Ayan. Andiyan ang pa ba ako? Ano nangyari? Maharlika, nagkadula-dula na si Inday Giatay. So, ngayon, mga kababayan, pag in-intimidate kayo, what the heck? Sorry. Nandyan pa ba ako, Day? Nandyan pa ako. Okay. So, pag in-intimidate kayo, yan yung email ko. maharlikanetwork@protonmail.com. Okay? I-email nyo po ako dyan kasi bibigyan ko yung ng advice paano natin labanan ito. Huwag kayong matakot. Kasi eto to silence us. Sabi pa, alam pala niya like sa case ko, 'di ba? Yung case na 3 na lang yung pinail nila sa akin. Kasi gusto talaga nila ako ipadukot sa Amerika. At gusto talaga ako ipagurgor. Kaya itong mga ginagawa nila ngayon na intimidation lang to, panakot po ito sa inyo. Huwag kayong matakot ha. Kasi matatakot na kayo mag-post Huwag kayong matakot. Mag-email kayo dyan sa akin, Maharlika Network at Proton Mail. Bigyan ko ng advice kung paano natin labanan ito legally. Paano natin mapaganda ng ating mga sarili. Leave it to the expert. Pagdating sa panggigipit, ako lang yon. Ako lang ang vlogger na ginipit nila so far na ginastusan ng milyon-milyon na pera pondo ng bayan dito sa Amerika para patahimikin ako. And they're not gonna win. Over my alindog. They're not gonna win. Lalaban tayo man at para sa katotohanan. Sabi ng hunghang, sa ganitong pagkakataon niya ay sisilipin ng NBI kung pwedeng pumasok ang mga insidente ng sedition na parehong krimen dito sa Pilipinas at sa Amerika. Ako yun! Di ba sabi, papayal daw ako ng inciting to sedition? Julul! Yun ang gusto nilang yun ang gusto nilang mangyari, mga kababayan. Ako yun, sabi niya, bagamat inirespeto ng NBI ang freedom of speech, freedom of expression, ay may hangganan din naman. Alam mo, kayo dyan, ikaw Santiago Jul, tumanda ka na. Sabay, sanay ka namang gumurgur ng buhay pumapatay ng tao, di ba? Sharpshooter. Ano yan nagbumabaril talaga ng bonggang-bongga. Wala na naman laban-laban ni Maharlika sa mga sanay ng gumurgor ng tao. Ako, nagurgur ko lang, lamok. Di ba, nakamukha ni Lisa na butod na butod yung dugo. Di ba, kung ang lamok, butod na butod yung dugo sa kasisip-sip ng ni Satanas, punong-puno yung kanyang tiyan sa kasisip-sip ng pera ng bayan. So, I advise you, wag po kayong dito sa mga palabas na ito, sa mga balitang ito. Ito ay purely intimidation and message sa ating lahat na wag nating i-post ang kabangagan ni Marcos Jr. Ito po ay diktadurya kadiliman na matatakot tayo na magkomentaryo o mag-react. Kaya nga nakakatawa itong mga dilawan lumalaban noon sa Marcos, anti-Marcos, na katulad nila Dilima, ito ay antivirus, sila Robredo, ito mga dilawan, Kiko Matching, na ito ay diktadurya na, ito ganyan kadiliman na, pero ngayon tahimik sila. Ito lang ang mensahe. Ang dilawan, pulawan, equals bangagan. Ibig sabihin, they're not for the Filipino people, but for their vested interest.
kung saan komportable sa kanila at nagbibigay ng pabor ang isang gobyerno ng bangag, tatahimik sila. Kasi pera-pera sila at sila sa personal na interest. Kasi, mga palangga, gusto ko lang i-reiterate sa inyo na ang Maharlika ay hindi politiko. Hindi ako marunong maglaro na kung sinong nakaupo, sinong malapit sa luwag, sa sandok, sa ulan, magkakapera. Dahil nakita nyo naman, malalaking tao po ang lumapit sa akin nung ako ay nandyan sa Pilipinas. Nag-elbow to elbow, marami yan. Yun ang iba, hindi yun nakikita, mga private meeting. Para magpalakas kay Lisa Tanas. Para ilapit ko kay Lisa Tanas. Kung pera lang ang gusto ni Maharlika, tangay na, wala na tayo ngayon sa sa pakikipaglaban natin. Anti-Duterte na rin ako ngayon. Kasi you have to defend the kaletsyan eh. Katulad ng iba dyan, mga dugyot nilang, iba pa, appointee ni Pangulong Duterte. Kasi pera-pera lang. Pero sabi ko nga, pinili kong manindigan laban sa mga bangag. The moment na nalaman ko, yung kaletsya nila, nagsalita ako. Kaya huwag tayong magpayag sa intimidation. Huwag tayong pumayag na tatakutin tayo ng isang Lisa Tanas na ginagamit ang pondo ng bayan para mag-party-party sa Amerika at minalas-malas may nategi na kasama nila sa kanilang entourage, then questionable pa rin hanggang ngayon at inaantay natin ang report from the Beverly Hills Police kung mabigyan tayo ng public information tungkol sa investigation o kung ano nangyari doon. So you have to fight, mga palangga. Hindi nating hahayaan na i-intimidate. Ito po ay pagsupil sa atin dahil nakikita nila, my God, all over the Netherlands, nakikita yung kami ng tao. I think magkakaroon ng parade ba dito? I don't know, wala pang schedule talaga. Wala pang plano na konkreto kung anong gagawin namin dito. But ako na ipag-coordinate naman ako. Canada, Norway, Croatia, Germany, America, Antarctica, Ecuador, pati sa Mars. Kung may Pilipino siguro doon, nagpapakitang, sa lahat ng planeta, di ba? Kung saan may Pilipino, talagang nagpapakita ng kanilang suporta kay Pangulong Duterte. When you support someone, hindi yan kayang bilhin eh. Kasi sabi ko nga, nararamdaman yan dito sa puso. Yung mga Pilipino kahapon dito, ramdam mo yung kanilang pagod, hirap, mas kantiin katulad ko kahapon. Di ba? Ang iba, nirarayuma. Anong sabi sa akin? Miss Maharlika, yung gano'n, may si tita. Masakit, nag-ikiang-kiang pa nga si tita. Sabi Ilongga, sabi niya, nag-ikiang-kiang nga yung word niya. Ang mangko, pero alam ko nandito ka, tsaka supportan ko si PRRD. Sabi pa nga, binulungan pa nga ako. Hindi ka pa pwedeng pumasok doon. Sabi yan ng ganun. At may si PRRD, sabi ko. Tao talaga, sabi ko naman, tita, papasok ako doon. Hindi gusto mong ma-technical tayo ng bonggang-bongga. So, yung love ng tao talaga, iba. You have to attend para ma-feel nyo. Kaya kami dito, sa akin mga Navy SEAL from Antarctica, narentahan ko to from Antarctica. Hindi sila mula Amerika or Pilipinas. Galing sila sa Antarctica. Narentahan ko ng ang binayad ko sa kanila is Kubina. Kubina. So, ayan, alam mo, pag nagkaroon ka ng palangga, your speed. Ganito kami magkakaibigan, Tiyan mo, sinilbihan na naman ako ng Pansit Canton. Ito na naman ang breakfast namin, my God. Hindi kami lumalabas sa restaurant for breakfast. Kasi talagang, grabe, Europa, Ito na lang, Wala na kasi yung kaibigan naming May kaibigan kasi kaming Imotera, nung unang travel namin. Kaya lagi kami nagbe-breakfast sa labas. So ngayon, dahil ito, tipid-tipid kami. So Pansit Canton na lang ang aming favorite. Masarap naman yan. Nakasanayan ko naman pagkain yan. So, mga kapagga, so ito yun. Ano pa yung question nyo? Ma'am, si Tatay Digong, may tanong kayo kahapon? Marit, pero gusto kong pasalamatan. Oy, King! Yung si King, nag-vlog doon, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, ako yung nakaka-capture kay Maris Umali nung inano niya si ES Midaldea. Ako yun. Oy, King, thank you. At
Basta ang dami nyo. Sorry kung isa-isang pasalamatan. But I love you guys. Talagang kinere-kere nyo yung alindog ko. Yung iba doon talagang nagyakap pa talaga kami. Pero alam nyo, ako naman, hindi naman tayo katulad ng mga Marcos ba na akala nila sila Diyos at hindi mo mahawakan. Cowboy ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko, wala lang kasi kaming sasakyan, so nag-Uber kami. Siyempre, I have to take care of myself. Dahil baka may padala ng... in-extract nila ako eh. Yung mga hindi nakapagpa-picture sa akin, ito sisihin nyo itong mga Navy SEAL ko. Sila yung nag-extract sa akin, ayoko pa umuwi. Bakla, sabi gano'n sa Han, umuwi ka na at baka matira ka ng mga ano dito, mga wala naman tayo, wala kang bodyguard, ganyan na katulad ng mga ng mga Navy SEAL mo sa California. Pero meron naman akong 2 paligid-ligid, 'di ba? Sabi niya, extract na kita. Gusto ko pa magpa-picture. Medyo hapon na rin. Gusto ko talaga. So, in-extract nila ako ng bonggang-bongga. Pero makikita pa naman tayo eh. Nandito lang naman ako sa Netherlands, Pampanga. O, di ba? And thank you. May mga kaibigan kang nagmamahal sa'yo. At talagang nakakataba ng puso. The same thing na pagmamahal kay Inday. At least man lang, nakita ko yung talagang support kay Vice President Sara at kay PRRD. So nakakataba ng, alam mo, sabi ko nga sa kanila, hindi kami nagsisi na nag-fly kami from America kasi historic to mga palangga. Very historical itong nangyayari ngayon sa kay Pangulong Duterte. Parte tayo ng history. Na imagine mo pagising nyo bukas, si Bangag na over na. Hi, Remy, you're there. Ayun pala yung sinasabi ko, kaibigan. Nagpakita. Wala na kasi kaming Amex eh. Wala na kasi kaming Amex na unlimited Amex, kaya hindi kami makapag-breakfast. Baka naman dyan. Ayan, nagpakita yung kaibigan namin na bonggang-bongga. At yung kaibigan namin yan, ate, mag-breakfast tayo. Bibili tayo. Tapos yung isang tinapay, kunyari isa lang, bibili niya 10. Kaloka yan eh. Anyway. Yes, very organic talaga. Hi, Belle. Alam ko baka magselos naman ang isa dyan. At sama natin si Letlet. Although di naman nanonood yung mga bisi-bisihan. Ngayon sila. Okay. Lumabas na sabi daw, ano daw? Palangga, lumabas sa balita. Lumabas sa balita. Ang sabi daw si VP Sara na mag-resign daw si Marcos, hindi naman si Inday VP nagsabi. Sabi ni Joy, okay, I will answer that. Okay? Thank you, Joy. Okay. Tinwist na naman nila yung balita. Commander Aguila, mamaya magkita tayo. Ayun, si Commander Aguila, magkita. Text kita palang after ko magyaw-yaw. So, okay. Kikwento ko yung konteksto noon ha. Ang konteksto noon, nagsisigaw yung mga tao. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos resign. O ano sabi ni Inday doon? Hindi ako nagsabi niyan. Kayo nagsabi niyan. Alright? Ngayon, may sinabi doon si Inday tungkol sa pagpupulburon. Ang eksakto sinabi ni Inday, at hanapin ko lang, I think nandito yon. Excuse mo. Ang sinabi ng ating Inday ng buhay ko, kaya mo, talagang gusto talaga tayo. Ang dami mga gusto talagang gumurgor sa atin, ha? Sabi exactly na sinabi niya. Okay, ito. Yung mga sinasabi ni Inday, yung tungkol kay, ito pala yung isa sa mga sinasabi ni Inday. Ano ba ang pwedeng gawin natin? Ang pwede natin gawin ay i-demand natin o pahuhin natin si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sa mga araw na nandoon siya sa ICC, sabi ni Inday, paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako ilalabas dito? Dahil darating ang eleksyon, mayor pa ako ng syudad ng Davao, sabi ni PRRD. Ngayon sabi ni Inday, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Di ba sinabi ni Inday yun? Yeah. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, then basta lang makauwi ako sa Pilipinas. Kasi anything could happen. Dahil nga nakita nila, lalo, nagkamali ang Bangag sa pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Nakita nila yung pagmamahal kay Pangulong Duterte. Akala kasi nila, once na mapakidnap nila ang Pangulong Duterte, mai-extract nila. Kasi ang nag-extract kay Pangulong Duterte, hindi naman ICC.
kundi yung mga umattend doon sa Senate hearing ni Mang, kundi yung mga jutang gininas, yung Polboronic government, not the ICC. Okay? So ngayon, dahil nga hindi na umubra itong kanilang pagdukot, akala nila tatahimik yung tao. So the ultimate is the gurgur kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Sabi ni Inday Sara doon, kaya sabi niya, wag nating tigilan ang panawagan sa ating gobyerno sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na malinaw kay Pangulong Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo sa Pilipinas si PRRD. Sabi niya, ituloy nyo yung kaso, walang problema. Balik nyo lang siya. So yun ang sabi Inday Sara, mga kababayan. So, I mean, ayan ito mga eksena ito. I mean, the ultimate solution of the bangag is to gurgur us. Gurgur Maharlika, gurgur Inday Sara. Let's imagine this. Alam ko pangit, ano? Imagine niyo to. Hindi yun papabayagan ng Diyos. Ito, naisip ko lang. Kunyari napagurgur nila ako. Napagurgur nila si Inday Sara. Napagurgur nila si PRRD. Do you think tatahimik ang taong bayan? Wag na lang ako. Baka naman sabihin ninyo, pamilya Duterte ako. Wag na lang ako. Pero kasi ako yung linggana. Ako yung kasi yung isa sa mga kampana. Di ba? Isa ako sa kampana na ayaw tumigil sa pag-expose. At ito exactly ang gusto nilang gawin, mga kababayan. Patahimikin tayong lahat. Sabi ko nga, ang dami kong mga friends na minsan nag-alala din sa akin, no? Pero itong mga to, eto bilib ko dito sa kasama ko. Sabi sa akin, bakla, nabasa ko yung Interpol. Sabi niya, pag inano ka ng Pilipinas, sabi gano'n sa akin, sasamahan kita sa kulungan. Sabi ko, hindi ako makukulong ng mga yan. Sabi ko sa kanya, basta no matter what. Sabi niya, tapos sabi niya, pero totoo. And, diba, sabi niya gano'n. Sabi mo, mayroong, tawag dito sa LA? Sa LA dito? Ano yun? Military base. Oo. Sabi dito sa akin, hanapin mo nga yung military base. Oo, sabi niya, isasama kita just in case. Sabi ko, paano yun? Hindi mo naman ako kamag-anak or what? Sabi niya, hindi, sasama kita sa loob ng military base. Sabi niya, ililigtas kita, whatever. Which is, natutuwa ako. Na itong mga palangga ko, willing ako damayan sa hirap at ginhawa. Katulad ng ginagawa nyo pagdamay kay Pangulo. Willing kayong pas, sumakit ang mga tiil nyo, di ba, mahilo kayo sa travel, but you're showing support sa Pangulong Duterte. Like kung sinasabi, this is not only about Pangulong Duterte. This is about sa lahat natin sa Pilipinas, lahat ng Pilipino na dinodobo ng pamilyang bangag at ang kanilang mga kasabwat. Hindi magpapatinag. Hindi tayo titigil. Kaya huwag kayong tumigil sa Los Angeles, merong sa 28. Hindi ko pa alam, hindi ko pa na-check schedule, pero huwag tayong tumigil. Sabi nga ni Kitty, natuwa ako sa batang ito, at nagsalita na siya publicly, kalimutan magpahinga, matulog, kumain, pero huwag tayong tumigil. Dili mag-undang, huwag tumigil sa pakikipaglaban. Yan ang gagawin natin, mga palangga. So, yes, I don't know bakit kaya tuloy-tuloy naman siguro ako. Ayan, yan. Kasi, okay. Huwag tayong tumigil. Gusto natin pasalamatan ang ating mga palangga, ha? Kung hindi ko pa kayo mabanggit, huwag kayong malala dahil naghahang yung naghahang yung aking Ma'am Rona, palangga, ayan. Maisog Vancouver will have a birthday celebration. Justice for PRRD rally on March 29. Ayan, Saturday, 4 to 8 p.m. We brought Attorney Harry Roque and Attorney Glenn Chong in Vancouver, July 24. Message seats are limited. Ayan, sila yung nag-organize din sa nung isang araw. Kahapon, dyan sa Vancouver. Si Sandra, ayan, message po kayo. Expose natin later on. So, thank you palangga. Si ma'am, ayan, yung hindi ko po mapasalamatan, pasensya na kayo, naghahang yung computer ko. Rayson, thank you for so much. Si Connie Sanchez, madam, thank you. Vote Street, PDP Laban, SDD, Amy, Rona Beth, alright. Hindi ko, sorry po
For Ma'am Raga, Duchess, pasensya na. Kung hindi ko yung mamabanggit, but from the bottom of my heart, gahang po yung ating Cam Ilocano Ibangag, Ukina Marin. Sabi ni Kampong Chicken. Bring home, Glenn. Yan, sorry, hindi ko yung pasalamatan lahat pa lang pero from the bottom of my heart, thank you so much. Nagahang talaga, hindi ko alam, putol-putol yata ako dyan. But ganun pa man, tuloy-tuloy po yung vlog natin. Mamaya, hindi ko pa alam yung schedule ko, but I'll be here in The Hague. Nandito lang ako. Jethro, thank you so much. Annalena, Carrie.